Magkalaban po sa final si MBL at Aleresa sa Division 1 ng Champion Chess Tour Country Club Masters 2024. Pero alam nyo ba may Division 2 ito? Like, nung nakaraan leg po, nag-champion sa Division 2 si MBL. Kaya qualified siya sa next leg sa main event agad. Ngayon, sa Division 2, nandun pa si Hikaru Nakamura. At ang nangyari kay Hikaru sa first quarterfinals, nanalo siya. Pero natalo sumunod na round kay Pedro Simpuata yun. At napunta siya sa loser's bracket. Pero nagpapanalo sa loser's bracket si Caruana. At eto na nga, kalaban niya po, loser's bracket finals, si Alexander Grishuk, na natabla lang po yung dalawang unang laban. Bakit? Sabi ni Hikaru, punta tayo ng Armageddon, dito kita dadalihin, itim ako, magbibid ako ng napakababang oras. At yun na nga nangyari. Tingnan nyo pa, puti si Alexander Grishuk. Ang tinira po ni Alexander Grishuk, nag-T4. Si Hikaru naman nag-D5. Very solid lang ang gagawin. No? So pagka-C4 niyan, yan po yung tinatawag na Queen's Gambit. Alam nyo kung anong ginawa dito ni Hikaru. Tingnan niyo po pala yung oras ha. 10 minutes nag-start si Grishuk. Si Hikaru po 7 minutes may gitna konti. Halos 3 minuto po partida niyan eh. Anyway, sa Armageddon, sabihin ko lang ulit, tabla lang kailangan ng black ang white in a must-win situation. So, pag natabla ito ni Hikaru, panalo siya. So, balik tayo sa opening. Ang nangyayari po is Queen's Gambit, no? At ang kadalasan ginagawa po dyan, C6. Yung iba nag-E6. Yung iba nagna-knight dito. Ayan, yung iba kinakapture. Yan po yung mga common na tinitire, no? Talagang popular. Pero si Hikaru Nakamura, sa larong ito, gaya-gaya po tumahaya ko. Nag-C4 ka, C5 din ako. Actually, linya pa rin yan. Hindi nga lang talaga popular. Yan po yung Queen's Gambit decline, Austrian variation. Sa bayan lang ang gusto. So, ang ginagawa po dyan, madalas kinakapture talaga yung D5. Bakit? Para po pag tinakes mo yan ng Reyna, example, Queen takes D5 ka, tirahan ka lang ng Knight F3, lalabas yung Queen mo, di ba? Mamaya may sundot na Knight C3. Ganun po yung gustong gawin. Kaya yung iba po, instead of kainin niya ng Reyna, nagna-Knight F6 na tinira ni Hikaru. Akala ko nung una, kakainin niya din eh. By the way, ipakita ko lang ano mangyayari. Pag kinapture po yan, hindi po yan gagana. Mawawan po doon ka kasi may takes. O, pagka inatake mo yan, didepensahan. Mahirapan ka na po, madidepensahan. Labang po talaga puti. Kaya napilitan na po yan. Okay, hindi ginaya. Akala ko gagayahin po ni Hikaru eh. Nag-Knight F6 po siya, na kung saan kinapture lang ni Grishuk ng C5, libre. So, binawi po yung pawn, na kinapture lang din. Knight takes, ang ending, 1 pawn up si Grishuk. Pero yung pawn na yan sa C5 weak yan. So, ang nangyari nga po ay nag-A3. Bakit po? Aba, didepensahan? Pero si Hikaru nag-E6 lang. Tinulakan yung kabayo, tumakbo sa F6 at eto na po. Nakabitin po yung dalawang pawn. Ngayon kung itulak mo man yan, gagalaw lang yung knight dito, hit po yung dalawang pawn. Talaga babagsak na yung isa, hindi na madidepensahan. At pinili ni Hikaru or ni Grishuk depensahan yung C5 by playing B4. So ang ginawa naman ni Hikaru, A5. Ayan. At ito po ay very equal daw. So na-reach pa rin ni Hikaru yung gusto niya na ma-equalize. At pagdating naman po sa oras, bumaba po na 30 segundo yung kalamangan. 2.5 minutes na lang. Kanina kasi halos 3 minutes yan eh. Anyway, nag-bishop lang po sa may B2. Talagang binibigay lang po ito. So, binibigay lang, no? Ang ginawa po, kinapture muna yung B4, binawi ng pawn, takes sa torre, binawi ng bishop, and then nag-knight C6 lang. Ayaw niya kainin ito. Ito po yung gusto niyang tikman. Ngayon, dahil inaatake yan, pinin. Pagka-pin, nag-bishop doon, kinapture, takes, at nakapagtira po ng F3. Nakakapagtaka po yung ginawa ni Hikaru, no? Nagpa 1 pawn down siya. Pero alam nyo ba, yung mga tinira ni Hikaru na yan, ay number 1 engine move, at ito po ay equal daw. Ang ititira mo lang daw dito, B6 na ginawa ni Hikaru. Sir, libre yung pawn. Yes, pag kinapture mo yung pawn, libre, pero iti-takes, and then mamaya magkiking move, babagsak din po yung pawn na yan. Kasi underdeveloped pa po. Tingnan nyo lahat po ng pyesa ng puti. Ang cute tingnan. Lahat nasa likod. 1 pawn up siya, pero pyesa niya lahat nasa likod. Anyway, after B6, ang ginawa niya, nag-knight lang. Bakit po? Para pagka-takes pala, ayun, susundutin, tinulak. So, equal lang pawn, pero may pass pawn. O,
May pass pawn. Ang ginawa po niya, nag-bishop b7, knight lang po, develop. Tumira po ng c4 na mali daw. Balik natin, no. Ito daw po ay equal lang kung ang gagawin ni Hikaru, knight d7. Ang idea po niyan, simple lang. Magdi-develop ka lang daw and then you put pressure dito. Kasi pareho naman kayo may pass pawn. Ayan. Yan lang daw po ang dapat gawin ni Hikaru, equal. Pero pinili niya po ay c5. C5. Medyo mabilis yung tinira. At pagdating po sa oras, aba, ang kalamangan ni Grisyuk, less than a minute na lang. Nakahabol na si Hikaru. Yun nga lang, pagka-C4 niya kasi, ang ganda ng tinirang knight lang po sa may A4. Oh. So, pumunta po ng bishop A3. Di ko din alam bakit ginawa ni Hikaru yan. Pero ang tingin ko po, ang pine-prevent niya itong tore. Kasi pwede po mag-king move, gaganon. Siguro hindi ko sure bakit yan yung tinira niya pero malilaw eh. Balik ko lang, no. Ang tamang tira daw po, matindi yung engine eh. Iikot mo pa rin yung kabayo. Siguro ipapalit mo dito, ganon. So, pero bishop ka may pass pawn. Anyway, nag-bishop a3 na nga. Nasinagot lang po ng bishop doon sa b2. Oh! Ay, nakita ko na bakit ginawa yun. So, balik ko lang po, ano. So, ang purpose po nito to prevent this kasi babagsak na pala yung pawn. Yung pala yun. Kahit na may ganyan, may ganito naman Abay, di ko alam bakit. Anyway, so, gumanon, Chumek, hinarang, hinabol, kinapture niya na, and then kinapture niya ng nagnisa, nag-ikot yung kabayo, nag-king move lang. So, ang ending, equal pa rin ang pawn, pero lamang sa development. Ito pong puti, at ito pong pawn na to, medyo weak talaga Pwedeng ganunan later. Hindi pa lang makatalong kasi may knight b6 Kaya nag-king move. So, nag-king e7, nag-rook move. Tumira po ng g4 or g5, nag-king move na. Tumira po ng rook b8 at inatake na po yung pawn na dinipensa ng knight e5 pero pagkatira po ng knight doon sa may b6, wala na Bagsak na. So, tagilid si Hikaru. Pa f6 na lang po yan, kinapture lang po yung c4, nag-rook lang doon na kinapture lang. At pagka-takes, kinain yung kabayo. Uy, check ka. Baka magwa one piston pa. Hindi. Ginanon lang. Napilitan ipalit at ito po ay malinis na one po na for the side of Hikaru. Pero tingnan natin makatabla pa. Magaling si Hikaru sa ganyan. So nag-king move, kining movean lang din. Nagtulak ng pawn, kining movean lang ulit. Nagtulak ng pawn, nag-knight move lang. At pagkatira po ng bishop doon, naparesign si Hikaru sa tirang ito. Bakit po siya nag-resign? Ang gagawin po ni Grisyuk, tulak, promote. Yung bishop, wala pong mapupuntahan yan. Kahit saan pumunta yan, kakainin yan ng kabayo Dito naman po. So, pagkatulak kasi, atakado to, tapos mapopromote. Ang tanong ko siya, dikitan mo. Yan yung gusto ni, na mangyari ni Grisyuk, layo ng king sir malilimas ang pawn sa kabilang side. Hindi mo depensahan. Yan. Limas-limas. Limas-limas po. Limas-limas yan. Kaya, nag-give up na si Hikaru. At dahil doon, laglag si Hikaru, ang nag-champion sa loser's bracket, Grisyuk, na makakalaban si Bidit Santos with twice to beat advantage si Bidit. By the way, sa mga hindi nakakilala kay Alexander Grisyuk, parang twice ata o 3 times na World Blitz Champion yan. Kaya mabilis talaga yan. Dati 2800 din sa standard. World number 2 ata na-reach niyan dati. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.